Sumapit ka, tinanong bakit ako ba? Ikaw ay nagkailangan, nanungkulan ng iba. Sana ngunit ka, ako'y
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Welcome po dito sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, ngayong linggo po ng September 28, 2025. Salamat po sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon na ipinagkaloob po sa atin na tayo po'y muli pong makapag-aral ng mga salita ng Diyos. May nagtatanong agad dito kay student, ano po actual start ng physical pagkakatipon? Nais ko po sana makapunta sa inyong bahay-sambahan next time. Lagi ko naman pong sinasabi na ang pagkakatipon po linggo. Ang start po talaga ay alas 8 ng umaga para sa mga awit panalangin. Alas 9, dyan po nag-uumpisa yung paksa. Yun po sana ay nasagot ko na yung inyong tinatanong. At itong lugar namin po dito sa Baliwag, Bulacan ay hindi naman po ito gubat. Subdivision po, kaya hindi kayo mahihirapang hanapin at matagpuan. Yun nga pong mga nanggagaling pa sa Cavite na nalolocate tayo Ano po? Kaya nandyan din naman po ang address. Binigay rin naman po natin. Siyudad po ang Baliwag. Siyudad. Kaya hindi po kayo maliligaw dito. Yun lang po medyo ano lang po ako ngayong umaga. Gusto ko lang maging straightforward. Kasi welcome po ang mga gustong dumalo dito sa ating Sunday Praise and Worship. Alas 8 po ng umaga, nag-uumpisa ang mga pag-awit sa Panginoong Diyos. Tapos yung panalangin. Tapos po, alas 9, uumpisahan ng paksa. Yun po ang ating mga sinasagawa pagka tayo po'y mayroong pagkakatipon ng araw ng linggo. Ngayon po ay last Sunday ng September 28. Yung darating po na Sunday ng October 5, wala po tayong pagkakatipong isasagawa dahil may Santa Cena po ng Sabado ng October 4. Alas 5 ng hapon. Yan pinagpapauna ko na kasi baka itong nagtatanong pumunta sa darating na linggo. Wala tayong pagkakatipon dahil tayo po kasi tuwing unang Sabado ng buwan ay nagsasagawa ng banal na hapunan, alas 5 ng hapon ng umpisa. Kaya yung kinabukasan ng linggo, wala na po tayong pagkakatipon dahil Saturday ng October 4, alas 5 ng hapon, tayo po yung nagsanta Cena na. Hindi naman tayo kagaya ng MCGI na ang pagkakatipon talagang sunod-sunod. Ano po, 3 araw, lalo pag may SPBB sila. Yan pinagpapauna ko na kasi baka may magpunta ng, kala ko ba araw ng linggo, but wala. Yun, kasi meron po kaming mga calendar of activities sa iglesia, sa church. Pagka po unang Sabado ng buwan, Santa Cena po yun, alas 5 ng hapon. Tapos yung kinabukasan ng linggo, wala nang pagkakatipon dahil naggatipon na ng Santa Cena, ng banal na hapunan. Sige po, 39 ang nasa YouTube Live, nakasama po natin. Wala po rin po tayo sa Facebook Live. May nagtatanong, bakit Brother Willie? Kasi po, yung nag-aasikaso po ng ating Facebook Live, nasira yung ginagamit na computer. Kailangan pa pong maipaayos. Kaya pansamantala po, dito lang tayo sa ating YouTube channel, sa ating YouTube Live, Pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kung kayo po'y bago pa lamang po sa ating YouTube channel, kung pwede po kayong mag-subscribe, paki-like and share ang ating videos, paki-click ang notification bell,
nang palagi po tayong mabigyan ng notification pagka tayo po'y may live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Tayo po'y agad na pong mag-umpisa sa ating paksa. Meron po ritong written testimony. Magandang umaga po, Brother Willie. Gumaling ako noong napag-pray nyo ako, noong nadisgrasya ako. Lahat ng naramdaman ko nawala. Amen. Salamat sa Diyos at sa inyo. Ayan, salamat po kay Brother Manuel Jr. Danao. Yan po sa inyong patotoo sa kabutihan ng Panginoon. Sige po, start na po tayo ngayong umaga sa ating paksa na pag-aaralan na atin pong ipinag-anyaya noong nakaraang ating mga Bible study, Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Yun po yung ating schedule. Pagka Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Pag naman po Linggo, alas 9 ng umaga. Ang ating paksa kung bakit sa hangin magaganap ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa na nababasa nyo ngayon sa inyong mga screen. Kung bakit sa hangin magaganap ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Kumusta na kaya yung Pastor Joshua Makalela ng South Africa? Siya po yung nag-predict na magaganap ang rapture nitong nakaraang September 23, September 24. Lumalabas pa kaya ng bahay yun? Ha? Siya ho kaya meron pang mukha na maihaharap sa mga tao, lalo sa kanyang mga miyembro na inaakay kung meron man siyang miyembro. Ano kaya ang gagawing palusot ni Pastor Joshua Makalela ng South Africa? Dahil sumablay siya po'y napadagdag sa listahan ng mga bulaang propeta na nagbigay ng petsa kung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, kung kailan ang rapture. Ayan, kung ako po miyembro nun, aalis na ako dun Hindi na ako sasama kasi bulaan Deuteronomio 18:22. Ano po ang sinasabi po sa talatang ito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ng bagay na yaon, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. O yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagka mayroong nagsasabi, nakausap niya ang Diyos, God told me. Madalas yan ang bukang bibig ng mga pastor, ng mga propeta ang nagpapakilala. God told me, God shown me. Ayan. Kasi para natin mapatunayan kung ang Diyos nga ang nakausap, dapat yung sinabi hindi kontra sa nakasulat na salita ng Diyos sa Biblia. Amen. Amen po sa mga nasa online ngayon, 47 ang ating mga ka-Bible study. Yun lang naman po Pagka meron kayo napapakinggan na pastor, ang bukang bibig nakausap niya ang Diyos, may ipinakita sa kanya ang Diyos. Dapat hindi salungat, hindi kontra sa nakasulat na mga salita ng Diyos sa Biblia. Yun lang siya nagbigay ng petsa na September 23, 24 ang rapture. Pagka alam mo yung nasa Biblia, alam mo mali sinasabi O kaya nga ako po mga kapatid, mga ka-Bible study, kung natatandaan nyo, buwan pa ng August, ginawa ko ng topic series yung rapture na yan. 23 and 24 ng September.
O kailan lang po natapos? Nitong nakaraan lang. Umabot pa ng part 11. Ganun kahaba yung topic series ko sa rapture. Bakit po? Kasi kumpiyansa ako na hindi mangyayari yung rapture ng September 23, September 24. Talagang pinaabot ko ng September 24 eh. Yung topic series na yon. Para lang mapatunayan na bulaang propeta po yung Pastor Joshua na yon ng South Africa. Marami na po kasing mga nangahas na magbigay ng petsa kung kailan ang pagbabalik ni Jesus Christ. Pati nga si Brad Eli sumama dyan eh, Brad Ray. Sabi ni Brad Eli, 2010? Hindi ako naniniwalang aabot pa ang mundo ng 2010. Ganon eh. Noong sumapit ng 2010, ano po, tapos hanggang mag-2021, nakamatayin nga ni Brad Eli. Hindi na po niya kinibo yun. Kumbaga, kailangan na lang ignore, wag na lang bigyan ng pansin. Pero yung mga miyembro, nandun pa rin, hindi pa rin nag-alisan noong sumablay na si Brad Eli. Kasi dapat tayo ganun, bukas pa rin ang isip, bukas. Ako po kasi nung nasa MCGI, hindi ako tsuwariwap ni Brad Eli hindi ako tsuwariwap, hindi ako yes man. Doon ako naiba sa mga kasama niya. Kasi kung nakikita nyo ngayon, yung mga kasama ni KDR, mga yes man niya, di po ba? Yes man. Nung panahon ni Brad Eli, may mga yes man din, di ba? Sila Mel, di ba? Ano masasabi mo, Brad Mel? Gumuguhit ang linaw. Di ba? Tapos si Brad Roland naman, ibang diwa, Brad Eli. Si Efren naman, fantastic. Si Resty, glory. Yan, yung mga yes man yun, yes man. Ngayon, panahon na ni KDR, sila naman ang yes man ni KDR. Ako po kasi hindi yes man kahit nung buhay pa si Brad Eli, hindi ako yes man doon. Pagka nga alam kong yung binabalangkas na big paksa, may kontra agad akong nag-o-object agad kong pinapakita na may contradiction Oo. Dapat sana ganun. Pagka nakita nyo yung pastor mali-mali na sinasabi. Tapos may mga prediction pang palpak, sablay. Dapat iwan yung ganung pastor. Kasi tayo rin ng mapapahamak Delikado po yan. Mateo 15:14. Pagka ang taga-akay ay bulag at ang inaakay ay bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Yan po yung sinasabi ko na bulag na yung taga-akay. Ba't ka magpapaakay sa bulag? Dadaling ka sa hukay niyan. Pagka bulag ang taga-akay, bulag ang inaakay, ang destinasyon po sa hukay, sa kapahamakan. Ngayon, naalala ko po itong talatang ito noong si Brad Eli medyo pikon na sa akin. Nung nasusukol ko ng madalas, sabi ni Brad Eli, ba't ba ako na lang lagi nakikita mo? Hindi niya ako binililetrahan yung pangalan ko Puro ako na lang ang nakikita mo mali. Sige na pagpalagay mo ng mali ako, bulag ako, sabi ni Brad Eli. Sabi sa Biblia, pabayaan nyo yung bulag Oo. Yun na sabi ni Brad Eli nung bandang huli, nung talagang na-corner ko na siya. Ako na lang lagi nakikita mo. Ako na lang pinag-iinitan mo. Puro mali ko na lang ang pinupuna mo. Sige na, kung ako na yung bulag, pabayaan mo na ako, sabi ni Brad Eli. Yun ang sabi, pabayaan nyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. Pabayaan mo na ako kung ako yung bulag. Sabi ni Brad Eli. Pinagtatawanan ko siya nung marinig ko. Sabi ko, umaaray na si Brad Eli para kakong bata na lang magsalita. Inaamin niya na bulag siya. Ngayon, kung si bulag, pabayaan ko na lang siya kasi yun ang sabi ni Jesus Christ.
Hindi naman yun ang ibig sabihin ng Panginoon na yung bulag na taga-akay pabayaan mong magligaw at magdala ng tao sa hukay. Ang sinasabi rito, pag pinag-aralan natin, nagsalita ng masakit si Jesus Christ sa mga Pariseo. Noong madinig ng mga Pariseo yung mga sinabi ni Jesus Christ, nagsabi yung mga alagad kay Jesus Christ, Guro, nagdamdam sila sa sinabi mo. Nagdamdam yung mga Pariseo nakarinig. Ngayon, ano sagot ni Jesus Christ? Pabayaan ninyo sila. Pabayaan ano? Pabayaan nyo sila magdamdam. Diba? Hindi sinabi, pabayaan nyo sila, yung mga bulag na yan, na magpatuloy sa pag-akay sa mga bulag para madala sa hukay. Walang ganun sinabi si Jesus Christ. Basahin nyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung Mateo 15 na yan. Hindi ang sinabi dyan pababayaan na lang. Si Brad Eli, ganun ang gusto niya mangyari nung bandang huli. Pag binasa mo po yung 15:12 ng Mateo, nagdamdam ang mga Pariseo sa binitiwang salita ni Jesus Christ sa kanila. Kay Brad Eli, parang ang gusto niya mangyari, may sinabi pa siya scratch your own galis, sabi ni Brad Eli. Mind your own business, scratch your own galis. Kaya sabi ko, talagang hindi kita titigilan nung marinig ko yung sinabi ni Brad Eli. Kasi umamin na siya na sige na, pagpalagay ng ako'y bulag, pabayaan mo na lang ako. Salamat naman po sa Panginoon at may mga natawagan, may mga nagising, natauhan doon sa mga pag-e-expose ko, sa pagbubulgar ko na ginawa sa mga maling turo ni Brad Eli. Doon nga po ako naiiba sa ibang Exeter Marami ng Exeter ngayon. Kaya lang, magkakaiba kami ng level. Kasi mayroong Exeter bilang vlogger, ano lang siya, yung kritiko lang, pupo na lang. Pupuna. Pero pag tinatanong na, kung mali kami, saan kami pupunta? Wala naman siyang maituro. Di naman siya handa na yung mga aalis na, akayin niya, dalihin niya kung saan mapapabuti. Yun ang problema sa ibang Exeter. Naging vlogger sila na kritiko lang hanggang pupuna lang sa mali. Pero para magturo ng tama, hindi naman nila magagawa. Ayun. Ako po, Exeter, pupunan ng mali. Ituturo yung tama. Tapos, kung mayroong mga gustong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, nag-o-offer tayo. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia, nandyan ang mabuting daan, si Jesus Christ yan, dyan tayo lumakad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, 60 na ang ating mga kasama ngayong umaga. Nakakatuwa naman talagang tayo ay sinasamahan ng ating mga ka-Bible study, ng ating mga kapatid. Ngayon, balik po tayo sa ating paksa. Pakita natin uli yung pamagat ng ating paksa. Kung bakit sa hangin magaganap ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Yang rapture na yan, mga kapatid, mga ka-Bible study, nung ako'y nasa MCGI pa, pagka kaming mga magkakasamay nagkwekentuhan, kami nila Sister Luz. Sabi ni Sister Luz sa akin, natatandaan ko, pagka daw nag-rapture na at si Brad Eli umaangkat na sa lupa, sabi ni Sister Luz, kahit daw sa pantalon ni Brad Eli, mangungunyapit siya. Para lang siya masama sa rapture. Ayan. Pag daw si Brad Eli nakita ng umaangat sa lupa ni Sister Luz, kahit daw pantalon ni Brad Eli, hahawakan niya, makasama lang siya sa rapture.
Ano ngayon? Paano ngayon yan, Sister Luz? Yung gusto mong kapitan ng pantalon na nawala noong 2021. Pumanaw na, di ba? No? Di, wala na siyang makakapitang pantalon. Pag naalala ko yung tungkol sa rapture, may anika niyang kwento yung mga kasama ko dyan. Si Brad Dani, pag naman siya tatanungin, ayaw niya mag-rapture pa. Ayaw pa niyang bumalik si Jesus Christ. Tinanong ko siya, bakit naman Brad Dani? Kasi pag bumalik si Jesus Christ ngayon, baka hindi ako maligtas, baka hindi ako makasama. Kasi marami pa ako mga hindi nababago sa sarili ko eh. Medyo kinabahan ako kay Brad Dani noon. Sabi ko, bautisador to, nagbabautismo. Ganyan ang nasa puso na siya hindi tiyak. Pag dumating ngayon si Jesus Christ, hindi siya makakasama. Naloko na. Ayun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Exit na ako. Saan ba kami aanib na religion? Tagal na kami di dumadalo. Di makinig kayo ng makinig ngayon dito sa programang ito at sabayan nyo ng pananalangin sa Diyos. Na ituro kung saan kayo dapat. Kasi ganun ang ginawa ng ibang mga kapatid nanalangin sa Diyos. Panginoon, ituro mo kung saan kami, kung kanino kami makikinig. After ng prayer, nagbukas ng computer. May lumabas video ko kaagad. Sabi nung kapatid, si Brad Billy to pinanood. Nung panoorin, nagtuloy-tuloy na. Ayun, hanggang sa dito na po makasama. Yun yung sinasabi ko na sabayan nyo po ng pananalangin sa Diyos. At ang Diyos po'y sasagot naman. Ituturo naman niya, gagabayan niya kayo kung saan talaga kayo nararapat. Yun po Ngayon, paksa na po tayo. 67. Ang ating mga nandyan sa online. Yung mga hindi pa po subscriber sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo At pasensya na po muna sa mga nasa Facebook Live. Hindi po tayo nakakapag-Facebook Live kasi sira po yung computer na nag-aasikaso po ng ating live streaming sa Facebook. Kaya dito muna po tayo sa YouTube channel, sa YouTube Live, magsama-sama sa ating Bible study. Ngayon, tuloy na po natin ang ating paksa, mga kapatid. Inaalam natin, bakit ba ang rapture, yung mangyayaring pag-agaw sa mga Kristiyano, yung salitang rapture po, mga kapatid, ay salitang Latin po yan. Latin word. Wala pong rapture na mababasa sa English at maging dito sa Tagalog kasi yan po ay mula sa salitang Latin na raptu. Pakita natin, harpaso sa salitang Griego. Para lang po sa ating mga ka-Bible study. Rapture, mula sa salitang Latin na raptu. Harpaso sa salitang Griego. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ay tinangay o dinagit o inagaw. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. May dahilan po pala, mga kapatid, mga ka-Bible study, kaya ang rapture po, yung mangyayaring pag-agaw, pagdagit sa mga Kristiyano, sa iglesia, dito sa lupa, aagawin, dadagitin, diyan sa hangin. Bakit po sa hangin? Pinili ni Jesus Christ, gawin niya yung rapture. Interesado po ba kayong malaman yon, mga kapatid, mga ka-Bible study? Of all places. Bakit? Si Jesus Christ, ang kanyang pinili na lugar o dako na pagsasagawaan ng rapture dyan sa hangin, dyan sa air, dyan sa air.
Interesado po ang mga ka-Bible study natin. Ano ang rason? Ano yung dahilan na sinasabi sa Biblia? Kaya yung rapture, pag-agaw, pagdagit sa mga Kristiyano ay dyan po sa hangin magaganap. Yan ang ating paksa, mga kapatid, na atin pong sama-samang pag-aaralan at aalamin sa tulong at awa ng Panginoon sa gabay ng Holy Spirit. Magpasimula na po tayo agad sa ating paksa sa ganitong pagtatanong. Ano ang mga pangyayaring magaganap sa rapture ng mga Kristiyano? Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Alamin natin, pag ba yung rapture ay magaganap na, ano po ba yung mga pangyayaring nakapaloob dyan? Tandaan natin mga kapatid, wala pong mga signs, wala pong mga senyales na ibinigay palatandaan pag magra-rapture na. Kaya nga pumalpak yung nag-set ng date noong September 23, September 24 Pumalpak siya kasi wala nga pong signs, walang mga palatandaan para masabing mangyayari na ang rapture. Kaya nga ang dapat na lang gawin nating mga Kristiyano, yung tayo po'y palaging maghanda. Basahin po natin yung nakasulat sa aklat ni San Lucas na tayo po'y dapat na palaging maghanda, mga kapatid. Sa 21:36 ng Magandang Balita Biblia ni San Lucas, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ito po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang dapat na lang nating gawin bilang mga Kristiyano, ano po yon? Ang palaging maging handa. Di po ba yung mga Boy Scout, meron silang yung slogan, no? Laging handa. Ganun ng Boy Scout, laging handa. Dapat ang mga Kristiyano palagi ding nakahanda. Dahil wala nga pong petsa. Yung rapture, walang senyales. Yung rapture, dapat palagi na lang tayong nakahanda. Amen. Kasi ang rapture, anytime pwedeng mangyari. Nagkakaintindihan po. Anumang araw, anumang oras, pwede pong mangyari ang rapture. Yang pag-agaw sa mga Kristiyano. Ngayon, pagka nandiyan na ang rapture, eto na ang rapture, ano po yung mga pangyayaring nakapaloob na magaganap yan sa rapture? Basahin natin ang unang Tesalonica 4:16. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Nakikinig po ang ating mga ka-Bible study. Dito po binabanggit ng Apostol Pablo yung pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Pag po si Jesus Christ
ay bumalik na. Ito po yung mga mangyayari. Meron hudyat na siya nandyan na. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel. Meron pong meron pong announcement na mangyayari. Merong hihipang trumpeta. Yun po yung hudyat na dumating na si Jesus Christ. Ngayon, yung talatang ito napagkamalian ng ibang nagbasa na ang Panginoong Hesus, dahil binanggit na may tinig ng arkanghel, kinonekta nila na si Jesus Christ, siya po si Arkanghel Miguel. Pasensya na po sa mga saksi ni Jehovah, mga Jehovah's Witnesses. Yan ang kanilang pinagbabatayang talata. Kaya si Jesus Christ, siya si Miguel Arkanghel. At sabi pa sa aklat ng mga saksi ni Jehovah, si Miguel Arkanghel at si Lucifer magkapatid. Kaya si Jesus Christ, bilang Miguel Arkanghel, kapatid niya si Lucifer. Naloko na. Hindi pwedeng mangyari yun dahil si Jesus Christ, hindi naman siya anghel Siya po Diyos na lumikha sa lahat ng mga anghel. Amen. Nagkakaintindihan po sa ating mga ka-Bible study. Si Jesus Christ bilang Diyos, Creator, manlilikha. Lahat ng mga anghel, kasama si Miguel Arkanghel, kasama yung Lucifer, nung siya po'y anghel pa ng Diyos, sila po'y mga nilikha. Si Jesus Christ manlilikha. Kaya mali po na paniwalaan na si Jesus Christ, siya rin si Miguel Arkanghel. O ngayon, kahit po si Brad Eli Soriano, naging paniniwala din niya na si Jesus Christ, siya rin si Miguel Arkanghel. Ano po ang batayan natin dyan? Yung ginawa ni Brad Eli, adaptation na kanta ng Voltes 5. Na nang yun punahin ko noong 2010, 2011. Pinansin ko na yung Voltes 5 na kante, adaptation awit sa kabataan yung KNC Abay, mula nung punahin ko, dati nasa YouTube yung kanta na yun na Voltes 5 adaptation. Nawala yun dahil pinuna ko. Meron ba tayong lyrics nun? Pakihanap kung meron. Kasi natatandaan ko yung ilang parte ng lyrics doon Sundalo ni San Miguel, siya ang general namin. Sa aming pakikibaka, siya'y nangunguna, hindi kami mabibigo sa tulong ni Kristo, Arkanghel. Sumisigaw pa yung mga bata, Arkanghel, talaga ba, ganun pa nung araw pagka sila'y pinapakanta sa entablado. Ayun. Yung hindi kami mabibigo sa tulong ni Kristo, Arkanghel. Nung punahin ko po yan, nung 2010, 2011 sa YouTube. Hinahanap ko yung kanta na yun nawalan hindi na ho makita kasi nakita ni Brad Eli, ano yung akin puna? Yun solid. Solid yun kaya nga noong pinalabas ng GMA 7 yung Voltes 5 Legacy, di si KDR kinanta rin yung Voltes 5. Sabi ni KDR, sila raw ang nauna na yung Voltes 5 gawa ng adaptation, pampuri sa Diyos. Kinanta ni KDR yung Sundalo ni San Miguel, siya ang general namin. Sa aming pakikibaka,
siya'y nangunguna, hindi kami mabibigo sa tulong ni Kristo. Wala na pong arkanghel. Hindi na ho dinudugtong yung arkanghel. Ayun. Brad Willie, yung Diyos Anak at Diyos Ama, mag-isa lang po ba sila? Salamat po. Hintayin niyo po sa pang Martes at pang Huwebes na Bible study. Hindi ko po ngayon masasagot dahil may paksa. Pasensya na po. Kung kayo naman po ay talagang nagmamadali, nandyan po yung aking mga videos sa YouTube channel natin at Facebook page. May mga title naman po yon. Makikita nyo po na yung tinatanong nyo yung nasagot ko na rin dati. Tiyagain nyo na lang po kung kayo po'y nagmamadali na masagot po yung tinatanong nyo sa akin. Available na po yung mga videos ko po na mga nasagot ko pong mga katanungan. Kay Roger Locsin. Ngayon, balik tayo dito po sa ating binabasang talata. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Para maintindihan lang ng ating mga ka-Bible study. Nakikita nyo po, si Presidente Bongbong Marcos, pagka po siya ay may pinuntahan, dumalo sa isang pagtitipon. Di po ba may nagsasabi, may nag-a-announce na nandyan ng Presidente Bongbong Marcos? Amen. Tama po ba? Hindi naman basta si Presidente BBM tatayo na lang bigla sa entablado. Tama po. May mag-i-introduce. May mag-a-announce na siya nandyan na. Amen. Ganon din po ang mangyayari pag ang ating Panginoong Jesucristo ay nandito na, bumalik na para mag-rapture. Ang sabi po, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Nandyan siyempre yung kanyang mga anghel kasama niya. Nandyan din si Miguel Arkanghel. Siyempre, pababayaan ba naman mag-isa lang si Jesus Christ pumunta rito? Tama po. Sa mga nasa online, nagigets niyo po ba yung sinasabi ni Brother Willie? Yun yung mga VIP, yung mga opisyalis ng ating pamahalaan. Pag lumakad, may mga kasama. Si Jesus Christ pa ang walang kasama. Ayudante. Nagkakaintindihan po. Para magkaroon lang tayo ng idea sa sinasabi ni Brother Willie. Siyempre, nandyan si Miguel Arkanghel, yung mataas na pinuno ng hukbo ng mga anghel. Yung mga anghel na mga sundalo, di ba ano? Kasi si Jesus Christ pumunta rito. Dapat may escort din. Amen. '67 ang ating mga ka-Bible study. Amen po ba? Amen po. Gusto ko po kayong isali sa talakayan nating ito para malaman ko kung nakakasunod kayo. Yan. Si Jesus Christ, pag nandyan na, hindi naman nag-iisa lang yun. May mga isasama siya. Kasama ron si Miguel Arkanghel. Kaya nga sinabi, may tinig ng arkanghel. Kasi nandun nga si Miguel Arkanghel. Nandun ang mga anghel. Kasama niya mga anghel. Malalaman niyo kung bakit. Ngayon, ano ang sabi? At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ano po ang mangyayari pag rapture na, mga kapatid, mga ka-Bible study? Yung mga namatay kay Kristo, yung mga Kristiyanong namatay, mabubuhay na mag-uli. Kaya yung mga libingan, kung saan nakalibing yung mga Kristiyano,
sila po ay magbabangon, mabubuhay na mag-uli. Tandaan natin, ang nasa libingan po, yung katawan. Tama po. Yung iba kasi nalilito pagka pinapakinggan yung ating rito eh. Brother Willie, sabi mo, pag namatay ang Kristiyano, tatanggapin na sa langit. Tama. Bakit ika nasa langit na, babalik pa si Jesus Christ dito sa lupa para mag-rapture? Isa yan sa tinatanong sa akin para daw hindi consistent yung aking pagtuturo tungkol sa rapture. Kasi ika, Brad Willie, namatay yung Kristiyano, sumasampalataya, tinanggap na sa langit. Para ano pat mag-rapture? Ba't ika babalik pa dito kung nasa langit na yung mga Kristiyano? Kasi hindi pa naman tapos itong talata. May karugtong pa ito 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kung nakikinig tayong mabuti, saka yung gano'n ang naiisip na namatay ang Kristiyano, tinanggap na sa langit, magra-rapture at babalik pa rito si Jesus Christ sa mundo. Kasi nga, sa rapture, meron din namang mga buhay na daratnan si Jesus Christ na hindi na mamamatay. Amen. Amen po sa ating mga ka-Bible study. Ang babalikan ni Jesus Christ dito sa mundo, dalawang klase, dalawang grupo. Mga patay na mga sumasampalataya, bubuhayin mag-uli. Tapos mga buhay na sumasampalataya, darat ng buhay, hindi na mamamatay. Amen. Ang mangyayari, sabay-sabay na aagawin para salubungin ng Panginoon sa hangin. Amen. O kaya kailangan bumalik si Jesus Christ. Kasi may mga buhay dito sa lupa na aagawin. Brother Billy, nasa langit na nga yung mga namatay na Kristiyano Nasa langit ang alin? Nasa langit ang espiritu, ang kaluluwa. Wala pang glorified body doon. Yung nasa lupa, yung katawang namatay na nakalibing. Nagkakaintindihan po sa mga nandiyan sa online. Consistent naman po yung tinuturo ni Brother Willie. Hindi ho salungatan yun. Yung iba lang kasi, common mayroon silang napakinggang mga iba ring tagapagturo. Lalo yung mga nasa MCGI, yung mga nadinig kay Brad Eli, yun ang nakakagulo sa isip nila ngayon pag nakikinig sa akin. Pero kung uunawain lang mabuti, wala pong kontrahan sa sinasabi ni Brother Willie. Namatay ang Kristiyano, ang katawan malilibing. Amen. Babalik sa lupa, sa alabok. Ang espiritu, kaluluwa, tatanggapin sa langit. Pero wala pang maluwalhating katawan, wala pang glorified bodies. Ngayon sa rapture, ano gagawin ni Jesus Christ? Pagbabalik ni Jesus Christ, kasama niya yung mga nandun sa langit na mga espiritu. Isasama niya pabalik dito sa mundo para dito mabigyan ng glorified bodies. Amen. Pati yung mga buhay na daratnan, bibigyan din ng glorified bodies. Amen. Sabay-sabay, bibigyan ng glorified bodies dito sa lupa. Amen. Maliwanag po ba? Malino po? Masala po, kalugurang pengari kapatid. Ayan. 69 sa YouTube Live.
Nakuha niyo po yung punto na yon. Maliwanag na po sa atin yan. Babalik ang Panginoong Hesukristo para mag-rapture. Ano po ang mga nakapaloob na pangyayari dyan sa rapture? Mayroong isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. No, ngayon, si Brother Eli, naalala ko pa, sabi niya, mali daw si Apostol Pablo sa kanyang sinulat. Ano po ang mali ni Apostol Pablo para kay Brad Eli? Bakit daw sinulat ni Apostol Pablo, tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila? Sabi ni Brad Eli, Sister Luz, mali dyan si Pablo. Bakit po Brad Eli? Ba't niya sinulat na? Ba't niya sinama yung sarili niya doon sa tayong nabubuhay na natitira? Patay na ngayon si Apostol Pablo. Patay na di ka nagkamali si Pablo. Ngayon, itutuwid yan ng kapatid na Eli. Naloko na. Ayan. Kaya yung mga miyembro naging fanatics na kay Brad Eli. Kasi si Brad Eli mas mahusay kay Apostol Pablo. Kasi yung mali ni Apostol Pablo, itutuwid ni Brad Eli. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, walang mali dyan sa nakasulat. Si Brad Eli lang ang nag-isip na mali si Apostol Pablo Bakit? Ganito kasi yan. Pag alam mo yung pagkakasulat ng sulat ng Apostol Pablo, particular dito po sa paksa ng pag-agaw sa mga Kristiyano, yung rapture, meron kasing mga taga-Tesalonica na ulila sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Namatay na yung kanilang mga mahal sa buhay na mga sumasampalataya Ngayon, nagkaroon ng isipin yung mga naulila na ano ba nangyayari? Dumating na ba si Jesus Christ? Ito bang mga pumanaw nating mahal sa buhay, kinuha na at naiwan na tayo dito? Yan ang issue, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pag binasa natin ang sulat ng Apostol Pablo, nandoong sila'y nagdadalamhati, nagdadamdam kasi sila'y namatayan, at meron silang mga isipin na baka dumating na ang Panginoon at tayo ay naiwan dito sa lupa at sila'y kinuha na. Kaya ang Apostol Pablo sumulat. Sumulat siya para aliwin, para pagaanin ang kalooban noong mga namatayan. Tapos ipinaliwanag din niya na yung pagdating ng Panginoon, ito magaganap. Tapos, sabay-sabay, yung mga namatay kay Kristo, bubuhayin maguli. At yung mga buhay na daratnan, aagawing kasama sila sa mga alapaa. Naintindihan po ba natin? Ngayon, si Apostol Pablo, nung sumulat siya, buhay siya, tama po. Ang sulat niya, para sa mga buhay na mga babasa na mga taga-Tesalonica. Yun ang dapat i-consider dyan. Buhay si Apostol Pablo nung sumulat siya at yung sulat niya para sa mga buhay na babasa. Kaya ang sabi niya, tayong nabubuhay na natitira. Nagkakaintindihan po. Maliwanag na po ba yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kasi kailangan maintindihan nyo para wag na kayong mapaniwala na nagkamali si Apostol Pablo at si Brad Eli ang nagtuwid kay Apostol Pablo. Si Brad Eli ang mali dyan.
Si Apostol Pablo, nung siya'y nabubuhay pa, itinuro niya sa mga Kristiyano na dapat maging pag-asa natin ang pagbabalik ni Jesus Christ, na tayo'y buhay na daratnan ng Panginoong Jesucristo. Pag-asa yan ng mga unang Kristiyano, amen. Pag-asa rin natin sa panahong ito, amen. Di ba tayo, marami sa atin umaasa sana pagdating ni Jesus Christ, buhay ako. Di ba? Makita kong mismong siya nandyan. Di po ba yan ang pag-asa natin eh? Na kung bumalik man si Jesus Christ, sana buhay tayo. Kaya walang mali dyan sa sulat na yan ng Apostol Pablo. Pagka ikimay unawa, na uunawaan mo yung kanyang sinulat, hindi mo siya mapag-iisipang nagkamali si Apostol Pablo. Si Brad Eli lang ang nagpahanga. Kailangan niyang i-character assassination si Apostol Pablo. Kailangan niyang i-discredit para si Brad Eli ang pumosisyon. Di ba? Ano? Yan ang nangyari sa MCGI eh. Si Brad Eli na ang Apostol Pablo sa makabagong panahon. Ano sa tingin mo, kasama kaya si Brad Eli? Mabubuhay kasama si Kristo. Yung mga sumasampalataya kay Kristo, yun po ang makakasama sa rapture. Yung mga talagang mahal si Jesus Christ. Kasi ang nakita ko kay Brad Eli, mas mahal niya si KDR kaysa kay Jesus Christ. Kaya nga ako umalis sa MCGI nung makita ko nga mas mahal ni Brad Eli si KDR kaysa kay Jesus Christ. Kahit mga kapalpakan ni KDR pinagtatakpan, sinasalon niya. Kaya yun ang sagot ko. Ang makakasama sa rapture, yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ, talagang umibig sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pag-ibig, hindi po, yun ang nangingibabo na pag-ibig kay Jesus Christ. Kay Brad Eli kasi, nakita ko kaya nga yung MCG nagkaganyan-ganyan. Ano po? Kasi ang pagmamahal ni Brad Eli kay KDR higit kaysa sa pag-ibig na kay Jesus Christ. Yan na, tama na Tama na, huwag nyo nang sundan. Ngayon, yung sinasabi ni Brother Willie na yung mga espiritu sa langit, isasama ni Jesus Christ pag siya nag-rapture. Kasi dito po sa lupa, mangyayari ang pagbibigay ng glorified bodies. Sa rapture po yan mangyayari. Basahin natin. Unang Korinto 15:51. Patuloy. Sundan niyo po ang pagbabasa. Narito. Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang sinasabi ng Apostol Pablo. Inasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Ano po yung hiwaga na yon? Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat, ano mangyayari? Ay babaguhin. Ano po yung sinasabing mangyayari na tayong lahat ay babaguhin? Tuloy po ang basa. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Nakikinig po ang ating mga ka-Bible study. Ito na po yung sinasabi kong pagbibigay ng glorified bodies o maluwalhating katawan. Ang sabi po, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Mabilis lang po pala yung rapture, mga kapatid.
Kasi mangyayari yan sa isang sandali, sa isang kisap mata. Sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin tuloy. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano po mangyayari sa rapture? Yung pagbibigay ng glorified bodies o maluwalhating katawan? Ang gagawin po pala, ang mga makakasama sa rapture, bibigyan ng katawang wala ng kasiraan, katawang wala ng kamatayan. Kasi po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang ating mga kasalukuyang katawan, ngayon dito sa lupa, may kasiraan, tama po. May kamatayan. Ang katawang ito ay humihina. Nagkakasakit, tama po. Sangayon po ba ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study? Yung ating katawang ito sa lupa, nakikita po natin unti-unti ng humihina. Ha? Dati makinis ang balat mo. Ngayon meron ng kulubot tama po. Dati masigla ka, malakas ka. Abay, ngayon marami nang nararamdaman ang katawan. Marami ng mga body pains, mga sakit ng katawan. Rayuma, arthritis, tama po. Noong ako ay bata pa, nagkakwentuhan nga kami ni Brad DK doon sa programa niya. Nung akong bata pa ako, DK, ang bag ko mayroong laman na kolon o kaya pabango. Kasi nung panahon na yun, pag nanliligaw ka pa, pumoporma ka pa, kailangan mabango ka, pabango o kolon. Ngayon kako, DK, ang laman ng bag ko kung hindi ipikasin oil, omega painkiller. Yun ho bang mga white flower na yan? Yun na ngayon ang laman ng bag ko hindi na pabango, hindi na kolon. Tawa ng tawa yung si DK saka yung mga nakikinig sa programa niya. Kasi nakaka-relate sila. Alam nilang hindi lang ako yun, pati sila. Ganon pagka ang tao nagkakaedad na. Pagka kami may get together, yung mga classmate ko ng high school, sabi nung classmate ko lalaki, nung araw Brad Willie pag nag-usap-usap tayong mga lalaki, ang pinag-uusapan natin, puro mga crush yung mga crush natin, yung mga nagugustuhan nating babae, kursunada. Hindi ka, pag tayo magkakaharap ang pinag-uusapan natin, bro, ano-ano maintenance mo? Ilan ba gamot mong baon ngayon? Ang pinag-uusapan yung maintenance na gamot. Hindi na mga babae. Tapos nung minsan kami po di may birthday yung isa naming kasama. Nagyaya po sa videoke. Yung videoke, kanta-kanta kami sa isang kwarto. Tapos sa kabilang kwarto, may video ko din. Sabi nung kasama ko, dinamay ka, Brother Willie. Sa kantahan pa lang, malalaman ako sino may edad Kasi ang aming mga kinakante, yung makaluma. Yung sa kabilang kwarto, puro makabago. Alam na alam mo, kung sino yung talagang may edad Itanong mo sa akin kung sino ng aking mahal. Kau lang ang aking mahal. Di ba? Yung sa BST, kailan pa ba yun? Yung awit na yun.
70s, ano po? 80s, ano? Sa kabilang kwarto, ang mga kinakante, sa ilalim ng puting ilaw, sa ilaw na buwan. Talaga sa kanta pa lang, kitang-kita mo na yung mga may edad eh. Ayun po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Itong ating katawang ito, humihina, nagkakasakit. At doon po mauuwi sa kamatayan. Tama po. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Tama po. Yun talaga yung mensahe ng awit na yon. Ang tao po tumatanda at lumilipas. Ang tao po nagkakasakit at namamatay. Amen. Ngayon, pag nangyari na po ang rapture, ang mga Kristiyano po, yung mga namatay, bubuhayin maguli. Yung mga buhay na daratnan, ano mangyayari? Sabay-sabay pong bibigyan ng maluwalhating katawan. Ano po yung maluwalhating katawan? Yung katawan na wala ng kamatayan. Yung katawan na hindi na po magkakasakit, hindi na po mamamatay, yung katawan na yon na hindi na manghihina. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yun ho ba mga kapatid, mga ka-Bible study, nai-imagine nyo na po kung gaano po kahusay, yung katawan na yon na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ibang mga tao kasi, obsessed sila masyado sa kanilang katawan. Masyado na silang gandang-ganda. Di po ba, Masyado na nilang, talagang tinitreasure ang katawan na kung pwede lang, wag talagang, magalusan, wag makagat ng lamok, po. Itong katawang ito, may kasiraan naman talaga. Kahit anong gawin mo, tatanda ka talaga, mangungulubot ka. Amen. Kasama talaga yun sa buhay. Dito sa lupa na ang tao nagkakaedad, tumatanda. Nagkakasakit at mamamatay. Pero pagka po na ipagkaloob na sa atin ang glorified bodies, maluwalhating katawan, yung katawan na yon wala nang kasiraan, hindi na po yan tatanda, hindi na yan magkakasakit, wala na pong kamatayan yung katawan na yon na maluwalhating katawan. Amen. Ngayon, paano po nilalarawan ng Biblia yung glorified body na yan? Ano po bang klaseng katawan? Ayon sa Biblia, yung maluwalhating katawan na yan ay pagkakaloob sa mga Kristiyano na makakasama sa rapture. Basahin natin. Pilipos 3:20 hanggang 21. Ganito po ang mababasa naman natin, mga kapatid. Magandang balita, Biblia. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kaniyang katawan. Nakikinig po ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study.
Yung maluwalhating katawan o glorified bodies na ipagkakaloob po sa ating mga sumasampalataya. Anong klaseng katawan po yun, mga kapatid? Yung maluwalhating katawan na yon, yun po ay kagaya ng kaluwalhatian ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po sa mga nasa online. Ang pinag-uusapan po dito sa binasa nating talata, yung kaluwalhatian ng katawan ng Panginoong Hesukristo, glorified body yung kay Jesus Christ. Ganon din ang magiging kaluwalhatian ng katawan nating mga sumasampalataya. Dapat ang bigyang pansin natin dito, kaluwalhatian ng katawan ni Jesus Christ. Kasi bakit ko po yan binibigyan ng emphasis, yung kaluwalhatian? Kasi si Brad Eli, nung basahin po itong mga talatang ito, ang emphasis ni Brad Eli, yung gender ng katawan, yung kasarian ng katawan. Kasi sabi ni Brad Eli, pagka daw naligtas na mga Kristiyano, babae at lalaki, bibigyan ng glorified body, kagaya ng katawan ni Jesus Christ. Yun ikang katawan ni Jesus Christ, lalaki. Kaya pag nagbigay siya ng glorified body, kung ikaw ay babae, magiging lalaki ka. Naloko na. Diyan sumablay si Brad Eli. Kasi ang kanyang binigyan ng pansin, yung gender, kasarian ng katawan. Kasi si Jesus Christ, ang kanyang katawan ay lalaki. Kaya pagka si Jesus Christ, magra-rapture na at magbibigay ng glorified body sa mga Kristiyano, pagka babae ka, bibigyan kanya ng katawang lalaki. Kaya hindi ka na babae pagka ikaw ay dadalhin na sa langit. Naintindihan niyo po? Kaya nga gumamit pa si Brad Eli ng halimbawa. O, tingnan niyo mga kapatid, Sister Luz, yung tagabasa. Dito sa lupa, siya si Sister Luz. Pero pagdating na niya sa langit, Lucio na siya ron. Naloko na. Nung panahon na yon, magkatabi kami ni Sister Luz sa table. Tagabasa kami Si Sister Luz natatawa at tanggap niya na siya'y magiging Lucio sa langit. Payag si Sister Luz doon sa sinasabi ni Brad Eli na ang mga babae dito sa lupa, gagawin mo ng mga lalaki para makarating sa langit, makapasok sa langit. O ngayon, yung mga nakikinig sa ating Bible study sa online, may mga babae po ba dyan? May mga kasama po ba tayong mga babae na nakikinig ngayong umaga? Ayan, Sister Ninita Chuya. Yan, nandyan. Sister Noemi Nebres, nandyan din. Rosalie Bagadyong, yan. Sino ba po yung iba pang mga babae dyan? Payag ba kayo doon sa sinasabi ni Brad Eli na kayo ay gagawing mga lalaki sa langit? Dahil ang ibibigay daw ni Jesus Christ na katawan, yung kagaya ng kanyang katawan. Yung kasarian ng katawan. Lalaki daw ang katawan ni Jesus Christ, kaya yung glorified body na ipagkakalob sa mga babae, lalaki din yung katawan. Ayan. Mali nga si Brad Eli dun kasi ang dapat tingnan yung kaluwalhatian ng katawan, hindi kasarian ng katawan. Tapos sabi ko, noong yan pag-aralan ko, nung aki wala na sa MCGI, sabi ko, magulo ang langit.
Magulo ang langit na nasa isip ni Brad Eli. Kasi kako, pag nakarating ka sa langit, hahanapin mo nanay mo, hindi mo makikita, hindi mo makikilala. Kasi ginawa ng lalaki dun eh. Tama po. Kung ikay may asawa na Kristiyano, nakarating sa langit, pagdating mo sa langit, naghanap pa ng hanap sa asawa mo, hindi mo makita. Nakasalubong mo na pala, hindi mo nakilala kasi lalakin eh. Kaya sabi ko, may problema yung turo ni Brad Eli na yun. Kasi ang ating tagapagligtas, si Jesus Christ, noong siya po ay narito sa lupa, meron siyang ina. Yung nagsilang sa kanya, si Maria, tama po, si Santa Maria. Tapos pagdating sa langit, si Santa Maria, para kay Brad Eli, Santo Mario na yun. O, ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang sinasabi ko, napakagulong langit ang naisip ni Brad Eli. Na yung langit na yon, puro lalaki lang, walang babae. Hindi ba kayo nag-iisip? Bakit ayaw ni Brad Eli may babae sa langit? Ha? Bakit hindi gusto ni Brad Eli merong mga babae sa langit? Gusto ni Brad Eli ang langit, puro lalaki lang. Sige nga po, baka po merong makapagbigay ng sagot dyan sa mga nasa online. Sabi ko, kawawa naman yung mga babae sa MCGI. Nagturo si Brad Eli ng doktrina, napakahigpit. Bawal magsuot ng alahas ang mga babae. Pero pwede sa lalaki magsuot ng alahas. May nagtatanong pala sa akin, Brad Willie, pwede ba pagka nag-live ka, matagal lang tanong namin to Exeter na kami sa MCGI Yung bang mga babae ba talaga bawal magsuot ng alahas? Kasi hindi pa raw sila nag-aalahas, hindi pa nagsusuot ng alahas. Gusto mo nang malaman sa akin kung talagang bawal sa Biblia yung mga babae magsuot ng alahas. Sabi ko, ganito yan. Ano ba akong sinasabi ni Brad Eli? Yun daw alahas, kaya bawal sa babae. Kasi yun daw nagpapalalo, nagmamataas daw yung mga may suot ng alahas. Ginagamit yung Isayas, Kapitulo 3, 16 patuloy. Mga anak na babae ng Sion, nagmataas dahil sa kanilang mga suot na alahas. Sabi ko, pag pinag-aralan mo yung Isaias 3:16, hindi naman yung alahas ang may may problema Ang may problema, yung mga babae na ang mga pag-iisip, pag-uugali, mapagmataas. Hello? Pag-aralan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang binibigyang pansin ng Diyos, yung mga pag-uugali ng mga anak na babae ng Sion, na mga magagaslaw kumilos. Ano po? Tapos nagmamataas ang pag-iisip, yung pag-uugali nila. Ngayon, eto parusa ng Diyos sa mga anak na babae ng Sion na mapagmataas, magagaslaw. Yung kanilang mga hiyas, sabi ng Diyos, aalisin ko. Parusa yun sa mga nagmataas, nagpalalo. Nagkakaintindihan po. Kay Brad Eli, ang pinansin niya, yung pagsusuot ng alahas. Tapos, eto pa ako. Yun baka kung pagsusuot ng alahas na ang bungay kapalaluan, pagmamataas ng isip, yan baka applicable lang sa babae. Sa babae lang ba pwedeng i-apply yan at hindi pwede sa lalaki? Pag ba yung lalaki nagsusuot ng alahas, hindi ba nagmamataas yun? Hindi ba nagpapalalo yun? Babae lang ba ang pagka may suot na alahas ang may tendency magpalalo, magyabang? At yung lalaki hindi. Sabi ko, kung ipinagbabawal talaga ng Diyos sa babae, ipagbawal di sa lalaki ang pagsusuot ng alahas.
Ngayon, kung ako namang libre sa lalaki pagsusuot ng alahas, dapat ilibre din sa babae kasi ang Diyos kako fair yan, fair. Nagkakaintindihan po mga ka-Bible study para doon sa mga nagtatanong. Ang mga Israelita kako noong sila'y umalis sa Egypt, nagutos ang Diyos sa mga Israelita na kunin ng mga alahas ng mga Ehipsyo. Samsaman sila ng mga hiyas, ng mga kayamanan, ng mga alahas. Tama po. At yung mga alahas na yun, mga ginto, ginamit ng mga Israelita para sa mga kasangkapan sa tabernakulo ng kapisanan. Yung mga alahas na kinuha nila sa mga Egyptians, ginamit nila yung mga ginto para doon sa mga kagamitan sa tabernakulo. Ngayon, nung naman ang mga Israelita, nung umakyat sa bundok si Moises, inisip nilang patay na. Yung kanilang mga suot na alahas, ginamit naman para gumawa ng Diyos-Diyosan na guyang ginto. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yung alahas, hindi masama iyan. Tama po. Nagiging masama lang pagka ginamit natin sa mali. Amen. Naintindihan po ng ating mga ka-Bible study. Naging mali lang yung paggamit sa alahas ng mga Israelita. Nung ginamit nila para sa mga kasangkapan sa tabernakulo, para sa paglilingkod sa Diyos, very good ang mga Israelita. Kasi tamang paggamit at para sa Diyos. Amen. Pero noong gamitin na ng mga Israelita ang kanilang mga alahas na ginto para gumawa ng Diyos-Diyosan, guyang ginto, hindi sila very good doon. Very bad yun. Nagkakaintindihan po. Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Kasi naalala ko yung doktrina sa MCGI, pinahirapang masyado ni Brad Eli yung mga babae. Bawal magsuot ng alahas, bawal magpantalon, bawal mag-lipstick, bawal mag-makeup. Lipstick ka ng lipstick, di ka naman nag-brush your teeth. Ay, sa lagumbay, liway. Ha? Yan na. Bawal magpaputol ng buhok ang mga babae. Nagpahaba ng buhok. Hanggang talampakan na ang inabot ng buhok. Ngayon, noong eto na ang rapture at sila ililigtas na ng Panginoong Hesukristo, yung mga babae sa MCGI, sabi ni Jesus Christ, hindi kayo pwede sa langit. Hindi pwede kayo babae na makarating sa langit. Dapat kayo gawin ko mga lalaki. Ang punto ko dyan, masyadong pinahirapan ni Brad Eli yung mga babae sa mga doktrina niya. Tapos, pagdating pala sa langit, gagawin pala silang mga lalaki doon. Naloko na. Kaya dapat yung mga exiter, talaga manood sa programa natin. Kasi, wala naman kasing makapagturo sa kanila na yung tinuro ni Brad Eli, invento lang niya. Gawa-gawa lang ni Brad Eli. Kasi yung ibang mga exiter, maka-Brad Eli pa rin At yung iba nga ayaw na siya pag-usapan. Paano pa malilinaw yung maling tinuro ni Brad Eli, di ba? Pagka ang inyong papanoorin, papakinggang mga exiter, ayaw pag-usapan si Brad Eli. Ayaw ding linawin yung mga maling tinuro ni Brad Eli. Di habang panahon na lang kayong nandyan pa rin. Exiter na kayo, hindi pa rin kayo makapagsuot ng alahas. Exiter na kayo, hindi pa rin kayo makapagpaputol ng buhok. Kasi ayaw nilang linawin yan. Tayo po hindi ganun. Pag may nagtanong, sige ako, makinig na lang kayo. Sagutin ko ako pag ako'y nag-live. Yan. Sana, itong aking naging maikling pagsagot nakatulong na. Diyan sa mga
Exeter. Subukan nyo pong magpaputol ng buhok. Mahaba na buhok nyo, paputulan nyo. Magaang sa pakiramdam. Talaga di ba, pagka yan naputulan, giginhawa na pakiramdam nyo. Hindi na kayo mahihirapang maligo na magsashampoo, di ba, ano? At mawawala na po yung mga hair damage, yung mga split ends. Pagka kayo nagpaputol ng buhok, gaganda pa ang buhok nyo. Mas magiging malago pa. O ngayon, ito ang ating punto. Turo ni Brad Eli, walang babae sa langit na makakarating. Kasi yung mga babae, gagawing mga lalaki. O ngayon, may patunay ba sa Biblia na talaga may mga babae sa langit? Interesado po ba kayo na maglabas ako ng batayan sa Biblia na magagamit po ng mga nasa MCGI para sila magising? Tanong nyo kay KDR, Kuya, meron palang mga babae sa langit Ba't turo ni Brad Eli na walang babae sa langit? Ewan ko lang kung ano gawin ni Kuya sa inyo, ni KDR. Pag hinarap nyo, Kuya, ito pala ang batayan sa Bible na may mga babae sa langit na naligtas. Ba't ang turo ni Brad Eli, walang babaeng makakarating sa langit, gagawin mo ng mga lalaki? O ito po, mga kapatid. Basahin ko po sa inyo ang aklat ng Pilipos. 4:3 naman. Kanina, binasa ko po yung 3:20-21. Bababa lang po ako sa Pilipos 4:3. Tingnan nyo po ang ating bababasa rito sa talata. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Ang binasa po natin, Pilipos 4:3. Mga kapatid, mga ka-Bible study, may binabanggit ang Apostol Pablo na dalawang babae na kasama niya na nagpalaganap ng magandang balita. Ngayon, para makilala natin itong dalawang babaeng ito, na ang sabi ng Apostol Pablo, ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay sa talatang 2. Basahin natin ang Pilipos 4:2 at itutuloy ko po sa 3. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung dalawang babaeng ito, mga pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Naligtas ang mga ito nasa aklat ng buhay. Sino-sino yung mga babaeng tinutukoy? Nakikiusap ako kina Iodia at Sintike na sila magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ito palang dalawang babae na tinutukoy, Iodia at Sintike. Sila pala yung binabanggit na dalawang babae sa talatang 3, tuloy. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kung kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito, Iodia at Sintike. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at iba pang kamanggagawa ko, ang pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga nandiyan sa MCGI, meron ho bang mga babaeng naligtas? Naging dapat sa Diyos? Meron. Paano natin nasabi sila naligtas, naging dapat sa Diyos? Ang kanilang mga pangalan nasulat sa aklat ng buhay. Kasama pong nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan ng mga babaeng sina Iodias at Sintike. Amen. Praise the Lord, hallelujah. May mga babae po nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Hindi naman pinalitan ng pangalan lalaki Babae pa rin. Amen. Kaya sa langit, may mga babae pa rin doon.
Nandun po si Santa Maria, ina ng ating Panginoong Jesucristo. Naroon po si Maria Magdalena. Tama po. Yung mga si Dorcas, nandun. Itong binasa natin, Judea, Sintiki, mga babae, nakasulat ang mga pangalan nila sa aklat ng buhay. Ang wala lang po sa langit, mga kapatid, yung pag-aasawa. Yung relasyon ng mag-asawa dito sa lupa, yun na ang mawawala. Hindi na kailangang maging mag-asawa pa, hindi na kailangang magsiping pa para magkaanak. Yun ang mawawala sa langit. Amen. Kasi dito sa lupa, may pag-aasawa. Lalaki at babae nag-aasawa para magkaroon ng mga anak. Bakit? Kasi dito sa lupa, may kamatayan, namamatay ang tao, kailangan magpatuloy ang lahi. Tama po. Yan ang dahil ng pag-aasawa, para magkaroon ng anak, may magpapatuloy ng lahi. Pero sa langit, hindi na kailangan yung pag-aasawa at kailangan pang magsiping para magkaanak, para magpatuloy ng lahi. Wala nang kamatayan sa langit. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study? Yan, 83 ang ating mga ka-Bible study ngayong umaga. Praise the Lord, hallelujah. Pakishare nyo lang po itong link ng ating videos sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Para kung sila man po'y nasa MCGI pa, maliwanagan po nila yung ating pinag-aaralan ito. O ngayon, ang ating tanong ganito. Bakit sa hangin magaganap ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano ayon sa Biblia? Naintindihan na po natin yung nawala daw ang audio. Ikaw lang ang mag-reset kay Nathaniel Orsales kasi ikaw lang naman ang may comment na nawala audio Baka yung gamit po ninyo ang may problema. Ngayon, ang ating tanong, bakit sa hangin magaganap ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano? Yan ang ating itutuloy next. Next nating pagkakatipon. Nabitin birthday? Tuloy na lang po natin, yung karugtong nitong ating paksa, yung lundo ng ating paksa, sa susunod na po nating Bible study. Ano dahilan? Bakit po dyan sa hangin, sa air, sa ere, sa himpapawid, pinili ng Panginoong Jesucristo na isagawa ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano? Yan po ang ating paksa next Sunday kung loloobin ng Panginoon. Samantala po, yung ating mga prayer request. Bigyan na po natin ng pagkakataon. Si Brother Vic Valenciano po pala ay nag-message sa akin kaya hindi siya nakarating dito na siya po ay may trangkaso. Maipag-pray po natin si Brother Vic Valenciano, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, trangkaso ay inuutusang mawala sa buong katawan ni Brother Vic Valenciano. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa buong katawan ni Brother Vic Valenciano. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po. Next, nating mga prayer request. Lolita Gomez. Sakit sa puso. Hirap sa pagdumi. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit sa puso. Hirap sa pagdumi, inuutusang mawala sa katawan ni Lolita Gomez. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa puso. Ipagkaloob na makadumi ng maayos.
si Lolita Gomez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Si Wilma Giboon, 56th birthday po niya ngayon. Pakipray. Happy birthday po kay Sister Wilma Giboon, 56th birthday. Sige po, maipag-pray po natin siya. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, mahabang buhay, mabuting kalusugan, malakas na katawan, ay patuloy na maipagkaloob kay Sister Wilma Liboon. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob din ang mabuting kalusugan at masaganang pagpapala kay Sister Wilma Liboon at sa kanyang pamilya in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, meron pang mga prayer requests para kay Jasmine Mariel Bautista Trancaso. Sa pangalan ni Jesus, Trancaso, inuutosang mawala sa katawan ni Jasmine Mariel Bautista. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa katawan ni Jasmine Mariel Bautista. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Trangkaso din para kay Kim Milane. Sa pangalan ni Jesus, Trangkaso, inuutosang mawala sa katawan ni Kim Milane. Sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan, kalakasan ng katawan ay pagkaloob kay Kim Milanes. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman kay Edgar Lopez, sakit sa baga at hirap sa paghinga. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit sa baga, hirap sa paghinga, inuutosang mawala sa katawan ni Edgar Lopez. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa baga, sa buong katawan, maginhawang paghinga kay Edgar Lopez. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman dito kay Rodgel Locsin, pamamaga ng arthritis at gout. Sige, at pinansyal. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pamamaga dahil sa gout at arthritis, inuutosang mawala sa katawan ni Rodgel Locsin. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din ang pinansyal na pagpapala. Si Rodgel Locsin, para na rin sa kanyang mga nag-aaral na 3 anak. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman dito kay Monique. Dysmenorrhea kay Monique Jimenez. Pero yung asawa niyo po na may gout, ano pangalan? Ano? Kay Jaime Jimenez po. Yung asawa niyo po na may gout, hindi ko po nababasa yung pangalan. Yung Monique na may dysmenorrhea. Sige po, unahin ko na po yung Monique Jimenez. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, dysmenorrhea, inuutosang mawala sa katawan ni Monique Jimenez. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Monique Jimenez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Noemi Jimenez para sa gout. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang gout ay umalis at mawala sa paa ni Noemi Jimenez. Sa dugo ni Jesus, kagalingan na ipagkaloob sa paa ni Noemi Jimenez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, huwag niyo pong kakalimutan mga Bible study sa prayer request po, mahalaga po yung pangalan.
ng tao na may sakit. Ano po? At kung ano po sakit karamdaman ng tao. Ngayon po, gawin po natin ang commanding prayer para po sa ating lahat. Kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan na ating uutusang umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung mga prayer requests na binigyan natin ng pagkakataon sa ating programa, at yung mga ngayon po'y tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesukristo, gradual healing or instant healing po ang ating tinanggap. Yan po ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Hesus. Gawa po tayo ng video testimony o written testimony bilang pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Sige po, antayin ko po ang inyong mga testimony, mga kapatid, mga ka-Bible study. Tayo po ngayon ay maghanda na para po sa ating closing prayer, sa ating sama-samang pananalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Panginoon naming Diyos, Amang banal na dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa dugo ni Jesus, Aba, salamat po sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Na sa umaga pong ito, muli po kaming makapag-Bible study, matuto kami ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Ama, sa buong isang linggo na pagliligtas, pag-iingat mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga ipinagkaloob mo po sa aming mga biyaya at mga pagpapala. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, sa mga oras na ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway. Maawa ka po sa kanilang lahat, liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip, ipuin mo po ang kanilang mga kalooban, bigyan mo po sila, Ama, ng pagkakataon na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban, at sa lalong madaling panahon, sila pong lahat ay matawag mo rin at makasama po namin sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga sumusuporta at nagmamalasakit upang makapagpatuloy ang pangangaral ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang aming mga kabuhayan, hanap buhay, negosyo at mga trabaho. Gawin mo po kaming pagpapala sa iyong iglesia at sa aming mga mahal sa buhay. Ama, sa aming pagtatapos ngayong umaga, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala po namin, Ama, ang aming mga buhay kapalaran, pati ng lahat ng aming mga kabalisahan, ang aming mga suliranin sa buhay na ito. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang mga solusyon sa aming mga problema na pinagdaraanan sa kasalukuyan. Patuloy mo pong bigyan ng kagalingan ang aming mga sakit at mga karamdaman at ng sa aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Ama, ang aming mga anak na hindi po namin madalas makita at makasama, ikaw na po ang palaging gumabay at mag-ingat sa aming mga anak. Huwag mo pong pabayaan na sila'y mapariwara, maligaw ng landas, magdilim ang kanilang mga pag-iisip. Ipagkaloob mo po, Ama, na ang aming mga anak ay muli po naming makasama at maakay din po namin sila sa paglilingkod sa iyo.
Ama, sa umaga pong ito, kami po'y sumasampalataya ng buong puso na ang lahat ng aming mga kahilingan, yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos Ama, salamat Diyos Espiritu Santo, salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga. Yung mga may mga pahabol na tanong, pakisave na lang natin ha. Yung tanong ni Esmeralda at yung mga nagtatanong pa kanina. Sa atin pong Martes at Huwebes na schedule na lang po natin sagutin yung inyong mga katanungan. Salamat po sa lahat ng mga nag-join dito po sa ating Bible study sa inyong oras na ipinagkaloob. At gayon din po sa mga walang sawa po na sumusuporta, nagmamalasakit po para po dito sa ating programa. Dalangin ko po sa Panginoong Diyos, patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po, mga kapatid, mga ka-Bible study.